Tinutukoy na ng pamahalaan ang sanhi ng pagkamatay ng mga persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison. Lalo't batay sa datos ng Bureau of Corrections, higit sa 1,000 ang namamatay na PDL sa Bilibid kada taon. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa? Niya, nagtutulong-tulong na ang Department of Justice, University of the Philippines at ang United Nations Office on Drugs and Crime para tugunan ang problema sa pagdami ng mga namamatay na persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison. Ngayong araw kasi, nagsama-sama ang tatlong grupo para ayusin ang sistema sa pagtukoy kung ano ba talaga ang sanhi ng pagkamatay ng mga PDLs. Lalo na sa datos nga ng Bureau of Correction, aabot sa higit 1,000 ang namamatay ng mga PDL kada taon. Ngayong taon pa nga lang, nasa 487 na ang nasawi. More or less per year we have 1,000. We have 1,000 because ngayon on the average, because now from January to June, which is almost half of the year, we already have 487. So more or less 1,000 per year ang namamatay sa Bucor due to natural causes. Gate pa ng DOJ at pati na rin ni Dr. Raquel Fortuna na isang forensic pathologist sa bansa. Bagamat nagsasabing natural causes ang kinakamatay ng mga PDL, mahalaga pa rin na matunton ano ba itong mga sakit na ito para agad na matugunan ng gobyerno. May iwasan na rin ito ang mabilisang pagkalat ng sakit sa loob ng Bilibid. It's more to determine by science, forensic science, the true causes of the deaths. Because that way, in a general context, it's also a goodwill measure in respect to all kinds of deaths. You have to determine what happened, what's the cause of death, what's the manner of death. Kasama yan, and that is something we don't have. And the bigger picture is we should have a death investigation system. And included in that system would be the automatic investigation of deaths. Dahil naman sa kooperasyon ng tatlong sektor, kung dati diretso iniimbalsa mo ang mga katawan ng mga namamatay na PDL, ngayon ay diretso muna ito sa pagsusuri sa UP Manila. At bilang pakikisa naman ng United Nations, maaari niya silang magpadala ng mga karagdagang forensic pathologists sa bansa. There will be a change in the protocols that instead of bringing them straight to the funeral parlor for embalming, they would have to be brought first to UP College Manila for forensic examination and autopsy before they would eventually be transferred to the funeral home for embalming. Certainly can bring additional forensic scientists so that more cases can be solved in an expeditious manner. Niya, inaasahan naman na yung proseso ng pagdaan sa forensic pathology ng lahat ng mga namamatay na PDL ay magsisimula na sa susunod na linggo, sabi yan ni Bucor Director Gregorio Catapang Jr. Bukod naman sa UP Manila at UNODC, makikipagtulungan din ang DOJ sa Department of Health para dito. At yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik muna sa iyo, Ninya. Maraming salamat, Luisa Erispe.